sa atin, paano tayo mag-aaga. Kasi yung ganito naman, kailangan natin mag-pray, normal naman yun. Diba? Pero ano pa yung mga bagay na dapat natin patandaan? Kaya kung may kita mo, even sa sanlibutan, lagi silang mag-drill eh. Kahit wala naman lindol, nagpa-practice ng lindol. Diba? Kunyari, lumindol ng 10:67, tatawag sila para sila. Iniisip na para sila mga pero hindi natin alam, hindi pinapahintulutan ng Diyos yun kasi nga may preparation na darating. Tsaka, tignan mo, bakit ngayon pinaka-concern ng tao simple lang? Hindi ba? Gera. Bakit may ano? Bakit mayroong visiting force agreement? Anong pinaghahandaan? Bakit lahat ng bansa nagpa-practice ng gera? Meron ba silang pinaghahandaan gera? Di sabihin, mayroong leading doon. Merong leading ng Panginoon. So sa atin ngayon, pamiligi ng Panginoon. So nakakalimutan kasi ng tao, pag ang tao nakaranas ng tsunami, ilang buwan lang, nakalimutan na, gano'n na naman ulit. Nagkaroon matinding putok ng bulkan, pagtapos ng bulkan, happy-happy na naman ulit. Nakakalimutan nila yung mga paalala ng Diyos. Na yung mga pagputok na yan, mga panaka-nakaya, pero may isang putok na talagang boom. Na ultimo lahat ng inaapakan mo, lumulubog. Kumbaga, ang Panginoon, meron na siyang mga pabala sa atin. Actually, ang dami ng pabala eh. Ever since, puro pabala. So ngayon, sa atin, tignan natin itong when disaster strikes. Pero gusto ko lang basahin itong saglit lang. Sabi dito, itong information, in 2004, tsunami in Asia. In 2005, Hurricane Katrina. In 2008, cyclone in Myanmar. Earthquake in Haiti, 2010. So yun ang binigay niya information. Pero yan, mga event na talagang minsan doon lang nagkakaroon ng mga tao, nagkasama-sama sila eh. More on tulong-tulong lang, pero pagkatapos noon nakalimutan nila yung sakit ng mundo na haharapin pa. At mas may malalaki pa. Itong pinag-aaralan natin. So ito na lang sa revelation ng ating itapin para matapos. Let's open our Bible to the book of Revelation, chapter 9. Yung nabasa natin kahapon, actually tatlong events to eh. Tatlong events, pero iisa lang yung character na magpapahirap sa mundo. Pero tignan nyo, basahin yung maigi. Kasi ito, napakahalaga nito. So, sabi dito, and there came out of the smoke locusts upon the earth, and upon them was given power as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. And in verse 5, and to them was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he strike a man. Okay, hindi ko sabi din ka, nag-strike lang sa akin sa isip. Sabi nila ba 3 days daw, walang natala sa China. Mali po. Ngayon no, 46. Sa dami nang na-infect na thousands, tapos sabi mo, 0. Hindi ito po. Ngayon, 46. Artificial lang yung sinasabi nila. So, sabi rito, ulitin ko na nga, and in those days, men shall seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Kaya nasabi ko sa'yo, may takda. Kaya ito, di ba sinabi nga, sasaktan niya ang mga tao, pero 5 months.
5 buwan, after 5 months, itigil yun. Kasi ganun yung ganun yung naging parang ginawa ng Panginoon ng mga plague. Mayroong takdang panahon mawawala. Kahit hindi mo i-battle yan. Parang yung curse nito, yung W nito, hayaan mo lang, itigil yun. Parang yun yung nakikita kasi ang hirap ng solusyon eh. Kasi, babattle mo yun. Yung yung pupunta doon, magkakasakit. Tapos yung iba na pupunta doon, magkakasakit. Pero kung hayaan mo lang, pag meron tumabi ka, kusa lang silang mamamatay. Di ba, doon nga sa 1522, wala naman siyang gamot. Wala. Pero tumigil siya. Meron talaga siyang katulad ng mga binabanggit dito, may specific time. Ayun, kasi i-observe mo, pag-aralan mo rin kasi, specific time talagang tumitigil. Meron talagang takdang pa na ng Panginoon, i-stop niya. Okay? So, sabi rito, and in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. So, ito yung laging sinasabi. Kita niyo, bakit saan napulot ng tao sa pelikula na may zombie? Kasi makikita nyo even, di ba, long time ago, may mga pelikula ng gano'n. So, tapos nakuha nila yan dyan sa Egyptian, yung pinagmami, babangon, di ba, sinasari na naman. Pero, kung makikita, saan nila napulot yun? Ultimo ang mundo, parang nagka-prophesy na mangyayari yung sitwasyon na yun. Di ba, kita mo ngayon, di ba, yearly, meron nagsiselebrate ng zombie. Yung sila mismo, kunyari, mga patay, mga ganun-ganun. O ngayon, yun na, magiging totoo. Saan nila napulot yung ganun mga selebrasyon? So, ibig sabihin, yung trending mismo ng mundo, patungo na dito sa binasa natin. Yung trending ng mundo, patungo na dun sa Matthew chapter 24. Ang mabigat pa ngayon ang mabigat ngayon, sabay-sabay, kapatid. Mamaya, tignan natin kung ano talagang purpose ng Panginoon, bakit nangyayari yun. Ngayon, kumbaga, kung sinasabi nila, ulitin ko, lagi kong naalala, sinasabi nila, Paul, malapit ng Panginoon. 2,000 years ago na yun sinabi nila Diba? How much more ngayon? Kung sinasabi nila malapit niya, ngayon sabi ni Paul. Baka sinasabi ni Paul, nandyan na. Kaya yung mga Kristiyano dapat tayo, over the world, kahit tayo, dapat pagkatapos itong corona na to, dapat magbago na yung ating pananaw sa pag-iikot. Kasi ito, hindi na to biro In fact, sa mga Kristiyano, I tell you, ito na yung time, bibigyan ka pa ng opportunity ng Panginoon kasi, ito, go ye into all the world, diba? Diba? Ano sinabi ng Panginoon? Una-una, go to the Samaria first, kamag-anak mo, o Jerusalem, Samaria, o ngayon, anong ginawa na Diyos sa atin? O, binigyan na po kayo sa mga kapatid natin nakikinig. Binigyan kayo ng Panginoon ng chance na inyong masolwining ang mga kamag-anak nyo ngayon dyan sa bahay ninyo. Hindi na kayo kinakailangang imbitahan nyo sila. Kasi ngayon, nilockdown na sila ng Panginoon. Actually, binigyan ako ng verse bilang si Kuya Frank, pati si Yuan, anong version? Ito nabasa ninyo. Pakibukas nyo. Kasi hindi ko ito malilipat Yung si Yuan sa inyo. Actually, si Kuya Frank meron sa akin sinentungkol sa Bible verse na talagang quarantine. Nakita niyo dyan? Ako meron dito ito, meron ilipat, tatagal kasi ako Basahin niyo yun. Talagang isolation. Ano sabi? 6:20. Pakibasa mo. Now my people, enter thou into their chambers, and shut thy door about thee, hide thyself as it were a little moment, until indignation be overpassed. You see? Sabi ng Panginoon actually tayo ang pinatatago ng Diyos dyan. Tayo ang pinatatago ng Panginoon para yung indignation niya, yung kanyang pagpapalo sa mga tao, hayaan mo lang, lilipas yan. Paglabtag ka mo siya, tsaka ka lumabas. Mauubos yan. Kasi
Ito, ulit, kayo ba naniniwala na ang tao, tinakda ng Diyos kung sino mamamatay? Hahanapin niya yan. Kaya yung coronavirus may takdang mamamatay dyan. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Ito, isolation, no? Self-quarantine yung sinasabi ng Biblia. Magkano pa rin? Hanggang sa matapos. Di ba, naalala nyo yung kay Moses? Pinatago ng Panginoon yung mga anak ng Diyos. Sige, magtago kayo at lalabas ito. Papatayin ko lahat ng mga panganay. Ha? Passover. Ano sa tingin niyo yun? Hindi yun virus. Virus po yun. Yun angel of death kasi po, ganito correct me, meron kasing isang lugar doon, in-explain yan kung bakit namatay yung ano, kasi meron isang lugar doon, something, parang merong chemical, meron isang bagay doon na nakawala. So naamoy ng mga, yun ang pinaamoy ng Diyos doon sa mga taong nasa labas, panganay, mga hayop. Kaya nakita mo, hinanap talaga ng hinanap, specific ng virus na yun. Ay yung pangalan. Di ba? Lupit may isip So, kaya ito, yung binabasa natin, may specific time na itong mga lumabas doon sa bottomless pit na hindi natin alam kung kasi di ba, alam nyo, siguro ito somewhere in